Na nagsabi na yung nanay ni Vanessa eh. 'Di ba? Nagsabi na yung nanay ni Vanessa. Oo. Gumagawa lang siya ng kwento para mabubuhayan yung mga viewers niya. Para mabubuhayan yung mga viewers niya, 'di ba? Eh mga viewers din naniniwala din kasi, 'di ba? Yung mahirap diyan eh. Mga viewers din niya eh yung mga uto-uto din kasi. Yun yung mahirap diyan eh. Oo, 'di ba? Oh, kasi nga over nakasinghot ng katol kaya ganun siya tubawa. Katol pala ginagamit nito, Ate Belinda. Belinda Disales, shout out, and also kay Ate Josepina. Katol pala ginagamit nito. O ito bol, katol pala ginagamit mo. Lupit mo ha, gumagamit ka na ng katol ngayon. Akala ko katol, panlamok lang yung katol. Hinihit-hit pala ang katol ngayon. Ako si Nisi. Mm. Totoo po, nagnakaw siya. Mm. Malinaw pa sa sikat ng araw yung interview ko sa nanay ni Vanessa. Oh, kailan? Kailan yung interview? Kailan? Malinaw pa daw sa sikat ng araw yung interview niya ni nanay ni Vanessa. Ano yung pinakita baga ni Kuya Mel? Piki yung tubol, ha? Ay, salamat ha. Salamat sa mga nagbagong subscribe. Never ko talaga yan sub kahit nakalinga pa sila. Oo. Hindi naman kailangan isub ito. Watching from Kuwait, Sulid Kalingap. Salamat ha. Yes po, kaya lakas ng tama niya. Ay, nababaliw na pala ito. Katol. Boy, katol pala ito. Ipilit niya talaga nagnakaw si Kuya Mel. Oo, pinipilit ka niya. Gandang gabi, no? Gandang gabi from Israel watching. Si Ate Lina. Shoutout sa iyo dyan, Ate Linara. Okay? Linara Miskal. Shoutout, no? Tuloy. Na ang binigay niya na pera ay 10,000 lamang. Pero ang pinabigay sa kanya 15,000. Oh. E binulsa niya ang 5,000. Well, paano mo nasabing binulsa? Ha? Paano mo sinabing binulsa? Aber. Patunayan mo kasi, puro ka lang kuda ng kuda. Mahirap kasi yung kuda ka lang ng kuda. Ha? Patunayan mo kung kinuha ni Kuya Mel yung 5,000. Diba? Ang sarap pasabugin ng Granada yung bunganga ni Tubol. Diba? Oo, baka bago mag-live gumagamit ng katol muna. Oo, gumagamit kasi ng katol, sabi ni Ate Belinda. Oh, diba? Sana kasuhan niya ni Kuya Mel para maragdagan ang problema. Oo, kakasuhan talaga siguro yan ni Kuya Mel. Kasi sabi ni Kuya Mel, magsampa ka ng kaso sa akin. Oo. Kung makukulong daw si Kuya Mel, halimbawa, no, sabi ni Kuya Mel, kung makukulong ako, kakasuhan din kitang tubol ka. Ha? Oo. Sabi ni Kuya Mel, kahit wala akong pera, pipilitin maghanap ako ng paraan para kakasuhan ka. Diba? Oo, wala kasi ito. Ha? Oo, wala. Ito sila Boy Ongol, sila Kapesti. Ito, mga kagrupo kasi nila ito. Mga pare-pareho na yung mga karakas nila. Dapat kasi magbagong buhay na to sila. No, kahit papaano, mabawas-bawasan yung kasalanan. Wala eh. Tuloy-tuloy pa rin yung ano nila. Tuloy na tuloy pa rin yung pagsisinungaling, gumagawa ng kwento na walang katotohanan. Diba? Yun yung mahirap sa kanila eh. Oo, tuloy. Nag-video siya, huli na. Nasa morgue si Vanessa. Nag-video siya sa nanay ni Vanessa. Kahit na anong gawin mo, kahit anong palusot mo, wala ka nang lulusutan pa. Kahit anong gawing palusot mo, wala ka nang lulusutan pa. Paano yung sayo? Yung sayo baga? Tatubol? Ha? Paano yung sayo nga? Ha? Gumagawa ka na naman ng kwento. Yung problema mo pa nga, hindi mo nga marisolba, di ba? Paano yung kaibigan ko na dito sa ibang bansa rin? Nagsabi sa'yo, ikaw mismo nang hihingi. Di ba? Oo, gandang umaga po. Diyan, Kuya KSM. Shoutout sa iyo dyan, Bing, ha? Oo. Kakakasinghot yan ng katol yan. Si Tubol, bagsak na yan sa mental. Tuyo na ang utak niyan. Wala dun vlogger sa morgue kasi barangay lang nandoon. Oo. Diba? Gumagawa nga kasi ng kwento. Mimi Bear, shoutout. Gumagawa ng kwento baga. Mahirap kasi yung ganito. Gumagawa lang siya ng kwento para makakalusot siya, diba?
Kung isipin mo, ito talaga ang maraming katarantaduhan na ginagawa. Sa Kalinga pa siya dati, Oo, sa Kalinga pa siya dati, gumagawa na siya ng katarantaduhan. Di ba? Oo, totoo yan. Kaya until now, ako ang founder ng Team Guapa. Walang babawal dito. Lahat masusunod. Ako ang masusunod. Pwede akong magbaba ng GCash. Pwede akong manghingi sa aking mga viewers. Diba? Nakakahiya nung ginagawa mo, Tubol, Oo, nakakahiya ka, nakakadiri ka. Mupat, shout out, no? Oo, nanghihingi. Walang bawal-bawal dito. Ako ang founder ng Team Guapa. Wala namang nagbabawal sa iyo. Kung ikaw yung founder dyan. Di ba? Oo, ibaba mo lahat ng pagkapirahan mo. Ibaba mo lahat dyan sa live mo. Hindi lang GCash, pati kaldero, kawali. Ibaba mo dyan lahat, ha? Wala namang nagbabawal sa iyo. Founder ka nga, di ba? Founder na pulpul ka, ha? Founder pulpul yan, eh. Oo, kawali, planggana, arinola. Ibaba mo lahat. Di ba? Oh, lakas nga po ng tama dahil sa katol niya bangag lagi. Grabe, no? Inihit-hit na pala ang katol ngayon. Ang pagkakaalam ko kasi sa katol, mosquito yan, panglamok yan, di ba? Ngayon, sinisinghot mo na pala ngayon, Tubol, ha? Tuloy. Isang uod na lang ang hindi nakapirma sa'yo. Mhm. Patay ka ng bata ka. No? Grabe yung tawa niya. Isang uod na lang hindi nakakapirma ni Kuya Mil, mamamatay na daw. No? Grabe yung tawa. Yung tawa niya parang megapon yung tawa. Simula dumating yan sa daet, no? O walang ginawang mabuti yan. Oo, nagyabang-yabangan lang to, Nagyabang-yabangan lang to dyan sa daet. Hindi naman talaga to taga-daet. Hindi naman to talaga taga-Bicol. Oo, ano lang dyan, napunta lang to bigla sa Bicol kasi nga, nag-ano siya bilang charity vlogger kunuhay sa Kalingap dati, di ba? Taghirap na kasi KSM kaya katul ang tinitira. Hoy, yun yung Ginoo ko. Katul talaga. Grabe yan si Iking, no? Lapastangan yan kay Kuya. Walang utang na loob. Ang kapal ng mukha. Oo, parehas sila ngayon ni Tikbana. Oo, baka mauna pa siya kay Kuya Mel. Tingnan yung mukha niya. Maputla na, wala na atang dugo. Oo. Kasi nga, kinakabahan na ito. Kaya nagiging ganyan yung ano niya. Kinakabahan na yan. Wait lang, Kabado na kasi yan. Kabado na baga. Kabado. Di ba? Kaya nagkakaganyan na yan si Tubol. Oo. Pansin nyo, halos hindi na natutulog yan. Pareho na yan sila ni Tikbana. Si Tikbana Malawi. Wala na. Batang-bata pa pero lusyang na. Ha? Napapansin nyo ba si Tikbana? Batang-bata pa pero lusyang na akala mo'y isang dusina yung anak, di ba? Ikaw naman kakasuhan ka, hindi ka kakabahan, di ba? Tuloy. Oh. Sa mga hindi pa nakapag-like, palike tayo muna, no? Wait lang, nag-ads pa, okay? Palike muna tayo, sa mga hindi pa nakapag-like. Si Tubol kung makapagsalita, akala mo sa kanya mismo galing yung pera. Kung makahanap ang lakas ng loob mo, Mang Iking, yung mismong nabigay ng pera, hindi nga naghahanap, tarantado, dayo ka lang sa dait. Totoo talaga. Oo. Bakit kaya ang lakas niyang manghanap ng pera? No? Anong katwiran niya? O anong rason niya? Bakit hinahanap niya yung pera? Ibinigay naman lahat yung pera, di ba? Binigay naman lahat yung pera. Paanong pinagdidiinan niya? Anong pinaglalaban niya diyan? Ginagawa naman niyang si Kuya Mel, di ba? Gumagawa na naman siya ng bubutasan niya si Kuya Mel, di ba? Ang bait-bait kaya ni Kuya Mel, tapos bubutasan lang niya ng ganun, di ba? Palibhasa kasi, gawain kasi niya mga ganyan, di ba? Pag mga gawain, madali ka lang gumawa ng kwento,
Oo, ganun yan. Ganun yan. Sanay kasi. Dati pa sa Kalingap, ginagawa niya yung ganyan. Mas lalo na ngayon. Diba? Mas lalo na ngayon na wala na siya sa Kalingap. Ay wala. Wala makapagpigil. Ako ang founder ng Team Guapa. Oo. Kaya kong gawin lahat. Wala ang problema kung manghihingi ako sa mga viewers ko. Magbaba ako ng GCash. Diba? Hindi ikaw na tubol. Diba? Tuloy. Oh, wala daw nag-vlog sa morgue. Mhm. Oh, sa gilid ng morgue. Sa gilid ng morgue. Oh, ilabas mo yung resibo mo. 'Di ba? Wala daw nag-vlog sa morgue, sa gilid daw ng morgue, 'di ba? Oh. Gusto niya sa kanya ipadala, yun lang. Gusto niya sa kanya ipadala, may commission siya, advance abuloy sa sarili niya. Ganun talaga, kasi mukhang pera, 'di ba? Oo. Commission nga ni daw yung tapos inagaw ni Kuya Mel. Scout nga ni daw niya. Yun, tapos inagaw daw ni Kuya Mel. Yan si Duklat, founder ng mga sinungaling, kaya supporter sinungaling. Hindi naman founder ng sinungaling si Tubol. Ano sila may bago silang grupo ngayon Oo, Silda 11. Oo. Oo, may bago silang grupo ngayon. Silda 11. Oo. Oo, Silda 11 yung bagong grupo nila. Bakit? 11 baga silang kakasuhan, di ba? Oo. Marami hamakin mo 11. True po yan, basta judgmental siyang gawain po niyan. Oo, ganyan naman ang gawain ng mga, gawain. Yan naman ang mga gawain ng mga antay naghahanap ng pera. Pera, hindi naman sa kanila. Mga mukhang pera nga, di ba? Mga mukhang pera. Oo, akala mo'y nagtatrabaho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, di ba? Puro pera ang hinahanap, di ba? Oo, di nga sabi ng nanay ni Vanessa, siya naman ang nag-vlog doon, hindi si Kuya Mel. Lahat ng na-scout ni Duklat, ang bigay lahat galing sa sponsor, hindi yan bigay ng galing sa sarili niyang bulsa. Paano magbibigay sa sarili niyang bulsa? Oo. 'Di ba? Kung meron ngang magbibigay na sponsor na yung hindi sinasabi, ayaw ipapasabi yung pangalan. Wala na. Pag sinabing anonymous, wala na 'yon. Shomoy na 'yon sa bulsa niya. Hindi na 'yun ibibigay pa. Oo, lalo na pag magsabi yung sponsor na ikaw nang bahala diyan, Tubol. Oo, wag mo na lang banggitin yung pangalan ko. Ay tuwang-tuwa siya. Ati Glow Vlog, shoutout, no? Talagang walang respeto yan si Tubol kahit patay na nag-i-issue pa. Wala talaga. Oo, hindi siya makaka-move on sa pera. Talo pa ang babae. Oo, bunganga yung troublemaker. Totoo yun. Di ba? Oo, hindi naman lalabas ng sariling pera. Yan, puro sponsor galing. Puro talaga sponsor tapos binubulsa pa yung iba. Tuloy, ha? Sa gilid ng morgue, kahit anong palusot ni Aglas, hindi niya ako maiisahan. Kapisado ko bawat sulok ng simbahan ng ospital. Makin mo, hindi daw siya maiisahan, di ba? Oo, gawain niya kasi. Oo, di ba? At the Arlene Channel, shout out. Gawain niya kasi. Ang mga gawain ganyan. Okay? Pag gawain mo kasi, yan yung mga mabilis mong masabi. Kasi nga, lagi mong ginagawa. Di ba? Oo. Ganun kasi yan si Tubol. Di ba? Oo. Napakasinungaling mo, Tubol. Oo. Samakin mo, nagpapa-renovation pa ng simbahan yan, ha? Oo. Araw-araw pumupunta sa simbahan. Kasi nga, mayroong pinapaayos yung project niyang simbahan until na walang katapos-tapos. Makin mo araw-araw pumupunta ng simbahan. Pero grabe kung makapagsinungaling. Takot sa sariling multo. Correct. Founder ng mga masama. Founder ng GCash na kahit bawal manghihingi sa social media for personal interest. Oo, double kaso dapat malamang sa DSWD. Kulong talaga yan sila. Itong mga klaseng tao na ito, sa totoo lang, sa ngayon, sige lang, enjoy mo na kayo habang hindi pa dumating mga sabina ninyo, di ba?
Oo, pag dumating na yung mga sabina nila, wala na yan. Wala na yan. Oo. Oo, wala na yan. Paatras na yung bayag nila. Pag dumating na yung mga sabina nila sa bawat isa, ay wala na. Oo. Hindi na yan makakatulog lalo, di ba? Oo, totoo yun. Oo, kurtado. Kurtado ng utak niyan. Oo. Konsinti din ng asawa. Asawa din mukhang pera. Ang asawa pare-pareho nga sila. Tinanong niya yung asawa niya. Oo, sabi ko, sabi pa niya, Mrs. Love, mukha ka bang pera? Oo, sabi ng asawa, oo, mukha akong pera. Wala naman daw tao ngayon na walang hindi mukha ang pera. Lahat naman, totoo yun. Oo, ang tao, mukha talaga pera. Pero dapat, doon tayo sa pinaghirapan mo. Diba? At Laila, shoutout kay SM. Ang sinungaling na tao ay higit pa sa mga nagnanakaw. Tawa, di ba? Tama. Oo. Tawa now, iyak later. See you in jail. Tama yan. Pag nakulong sila, pag uwi kung Pinas, magpapakain. Oo. Dalawin mo sa kulungan, Ate Belinda, ha? Dalawin mo. Oo, dalhin. Dalawin mo, dalhan mo ng malunggay pandesal. Pag wala kang pakialam dahil kung sino ang gusto ng pandalahan ng pera ng sponsor, ang sponsor ang mag-decide. Gago ka tubol, hindi ko mo kay Kuya Mel pinasuyo ay magnanakaw na. Sira ulo ka mang tubol ka talaga. Dalawin nyo dalawin nyo sa kulungan kahit malunggay pandesal lang. Oo, totoo yun. Ako nga mukhang pera pero kailangan paghirapan ko para masarap gastusin. Correct. Lahat tayo nangangailangan tayo ng pera. Sino bang tao hindi nangangailangan ng pera ngayon? Lahat nangangailangan ng pera pero dapat paghihirapan mo, hindi yung isigulaki ka lang, pa-live ka lang dyan sa YouTube tapos naka-ready na yung listahan mo. Diba? Para ka nagpapa 5-6 dyan, diba? Ate Lydia, good morning. Oo, dalhan ko na sila ng katul. Oo. Dalhan mo ng katul kahit mga isang karton na malaking katul dalhin mo. Ate Lydia, good morning. Tuloy. Kahit anong palusot niya. Oh. Hayaan mo na, Doc. Magsalita na din nanay ni Vanessa, ikaw ang sinisid. Hayaan mo yun. Sira ulo yun eh. Hindi nyo alam totoong kwento ng nanay ni Vanessa. Ayoko nang ikwento pa. Ba't ayaw mo ikwento? Hayaan nyo na yun. Sira ulo daw yung nanay ni Vanessa. Amakin mo. Sira ulo daw yung nanay ni Vanessa. Paano na lang yung nagsasalita? Oo. Kung sira ulo yung nanay ni Vanessa, paano na lang ikaw? Normal ka ba? Normal ka sa paningin mo, ha? Hindi ka normal, tubol, sa totoo lang. Oo, hindi ka normal. Premature ka, ha? Premature ka, tubol. Ha? Oo, kulang ka sa buwan nung sinilang ka nung bata ka. Hindi nyo alam ang totoong kwento. Oo. Ano? Baka ikwento ko lahat yung pinaggagawa niya eh. Ikwento mo, ha? Sabi niya, baka ikwento ko lahat yung ginagawa niya. Ikwento mo, ba't di mo ikwento? Sinasabi mo na nga, ayaw mo pang ikwento, di ba? Baliw talaga ayaw niya kasi binding na siya na mananay ni Vanessa. Pitos pa utak niya. Oo, premature nga, di ba? Sabi ko, kulang sa buwan to eh. Mga ganitong tao, kulang to sa buwan. Yun yung sinasabing premature baby nung pinanganak to. Diba? Oo. Tapos sabihin niya, isang uod na lang daw hindi nakakapirma ni Kuya Mel. Uy, Diyos mio, garapon, huwag kang magsalita ng ganyan. Bilog ang mundo, di ba? SM di na kinalabutan sa sinasabi na pinapalayas ng dait si Kuya Mel. Wala pa naman daw ipinakitang nagawa. Siya daw nakapaggawa na ng simbahan samantalang gawa na yun bago nila pasukin. Hindi naman pinapagawa ang simbahan, Ate Laila. Hindi naman yan totally na bagong tayo. Renovation lang yan, Ate Laila. Pinarenovate lang nila yan at saka gilid lang. Hindi naman totally buong simbahan. Yung bagong tirik, hindi. Renovation lang yan.
Oo, tapos ipagyayabang niya, yan yung project niya, oo. Paldo siya dyan sa simbahan na yan. Paldo, tapos nang lilimos pa, doble yung paldo nila. Di ba? Oo, ganyan yung mga taong mga talaga, mga sakim sa pera yan eh. Di ba? Oo, tuloy. Baka sabihin niya, tsamba. Wag na, hayaan mo na yan. Oo. Oo. Inis na si Julio sa kanya. Disturbo siya kay Julio. Grabe yung tawa. Ha, 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 ha. Di ba? Ako ang Basilin. Basilin ang dadalhin ko pag dinalaw ko sila pag uwi ko sa December. Oo, sana nasa loob na sila para madalaw. Oo, pwede mong puntahan, pwede. Pwede mong puntahan sa sa kulungan. Sino ba ito? Si Chimer, no? Puntahan mo sa simbahan. Oo, dalhan mo ng Basilin. Oo, tama. Basilin pampadulas yun sa sa puwit, di ba? Oo. KSM kayang-kaya nakakanginig ng laman ng mga sinasabi niya. Abnormal talaga yan si Bulldog. Oo. At Danilo shout out, no? Max Alvarado si Iking. Oo. Max Alvarado, barado ang ilong. Di ba? Huli ka ngayon, kulong ka kulong, di ba? Max Alvarado, puti ang ilong. Oo, huli ka ngayon, kulong ka kulong, di ba? Oo, wala ito si Tubol sa totoo lang. Oo. Pampalubag loob lang yan sa mga viewers niya. Oo, kung ano lang yung masasabi niya para sasabihin ng mga viewers niya. Totoo itong sinasabi ni Tubol. Totoo itong sinasabi ni Tubol, di ba? Naniniwala naman ang mga viewers. Di ba? Para pang demonyo ang tawa niya ni Iking. Oo, gaano man kalaki ang galit. Wait lang gaano man kalaki ang galit sa kapwa, di po dapat pagsalitaan ng di maganda. Lalo na about sabihin niya na malapit na mamatay ang tao. Hindi siya Diyos para sabihin niya isang bulati na lang ang hindi nakakapirma. Correct, di ba? Oo, ba't kailangan niyang sabihan ganyan si Kuya Mel? Di ba? Sa totoo lang, kung ako ni Kuya Mel, babanatan ko to. Kung ako ni Kuya Mel, babanatan ko. Total, nandyan lang sila sa Bicol pareho. Sampulan, di ba? Bakit ganon sinabihan niya si Raulo yung nanay ni Vanessa? Kinawawa niya yung nanay ni Vanessa. Hayop ka mang Iking. Walang kasalanan yung ina ni Vanessa. Kilabutan ka sa sarili mo, ang pagkatao mo, Tubol. Amakin mo, sinabihan niyang si Raulo yung nanay ni Vanessa. Di ba? Sabi niya, huwag kayong maniwala dyan, si Raulo yung nanay ni Vanessa. Paano na lang ikaw, hindi ka ba si Raulo? Di ba? Oo, ang nagsasabi, isa pang si Raulo. No? Ayun, mahirap dyan makapal ang face niyan. Also, pinalayas na sila mag-asawa at minura daw sila ni Leo D. May paiyak-iyak pa. Kay Kuya Bal, sumbong niya, oras lang, okay, agad na sila ng amo niya. Ang mga uto-uto, pareho silang lahat. Diba? Wait lang, digital. Ano sabi dito? Digital na po ang karma at paano kung bumalik po sa kanya. Mga sinasabi, marami na pong nangyaring lalo na dito sa social media. Antayin natin, di ba? Antayin natin yung mga sinasabi niya dyan. Isang suntok lang yan ni Kuya Mel, tulog yan. Oo. Ang liit nito, punggok bala ito. Ang liit nito. Tapos si Kuya Mel, ang tangkad, malaking tao si Kuya Mel, di ba? Anong palusot niya? Ang pera ay ninakaw na at hindi na po mababawi pa. Pagkatapos mong nakawin, kahit 10 bisis niya pang videohan ang nanay ni Vanessa, hindi pa rin niya mababago na ang katotohanan, 10,000 lang ang binigay niya kay Vanessa. Malinaw yan Oo, 10,000 lang daw binigay sa nanay ni Vanessa. Patunayan mo. Pinagdiinan talaga niya ang 5,000 na ninakaw ni Kuya Mel. Huy, Diyos mio, garapon 5,000 kung magnanakaw ka man lang.
Bakit 5,000 lang nakawin mo? Di ba? O kayo, for example, kung gusto niyo man magnakaw, 5,000 lang nakawin ninyo. Kakahiya naman yun pag mahuli kayo, pareho lang kaso, nagnakaw ka ng pera. Kung ako magnanakaw, bilyon-bilyon nakawin ko. Di ba? O, kasi kung makukulong ka, at least meron kang bilyones, di ba? Marami kang bilyon, yung magnanakaw ka lang, 5,000 nakawin mo, kakahiya yun. Kasing tangkad niya lang ang tubol kay SM. Buti. Buti nga, duwag naman na yan, parang aso niyang chihuahua. Di ba? Pag ako magnanakaw, bilyon para malaki. Yes, tama. No? Kahit ako, kung magkalimbawa, meron gustong may perang ipanakaw, bilyon-bilyon na. Oo. Diba? Oo, anong purpose ng pagnanakaw mo kung 5,000 lang pala nakahawin mo? Maliit na bagay. Diba? Shout out Sir KSM, makapal talaga mukha ni Iking. Lalo na madagdagan ang kaso niya. Sabi ni Kuya Mel, mag-antay lang siya, meron siyang kalalagyan kahit nagsasalita na nanay ni Vanessa, hindi pa rin siya tumatahimik. Oo, totoo yun, tama lang, may kalalagyan. Diyos ko, lahat po na nagiging issue niyan. I mean, ay duklat. Po money issue, kaya galit na galit sa pera. Mukha nga pera. Oo. Mukha pera to kasi bakit? Wala trabaho eh. Walang trabaho. Oo. Gusto lang nila live sa YouTube, di ba? Bahay lang. Binubuhay ng mga viewers, binubuhay ng mga sponsor, di ba? Sa totoo lang, napakaganda ang buhay nila. Oo. Napaka-easy gulaki lang sila. Hindi pinapawisan, hindi napapagod. Pag may abuloy, pag may dumating na pera, punta-punta ng SM, kain ng masasarap na pagkain. Wow, lupit nyo tubol ha. Diba? Yan lang pinunta niya sa Bicol. Bakit siya pumunta ng Bicol? Pumasok siya bilang charity vlogger kunuhay sa Kalingap kasi alam niya, kilala ang Kalingap eh. Maraming nag-i-sponsor. Diba? Oo, alam ko na ang karakas niyan. Kung bakit siya pumunta ng Daet, na papasok siya sa Kalingap para manloko ng mga sponsor. Diba? Bakit siya tumiwalag sa Kalingap? Bakit siya lumabas sa Kalingap? Para magkakapera siya ng malaki. Diba? Yan naman yung purpose niya eh. Kaya gusto ko lumabas sa Kalingap para suluhin ko na ito lahat. Diba? Yan yung rason niya. Yan yung rason niya. Oo, ang magnanakaw takot sa kapwa magnanakaw. Kaya yan tahol ng tahol kasi hindi siya nakapagdakaw at kay Kuya Mel pinadaan. Correct. Tama yan, no? Oo. Uwi tayo kay SM. Tukhangin natin yan. Pwede. Pwede. Tanga-tanga lang mga viewers, naniniwala sila. Walang kwentang tao tulad ni Iking. Pare-pareho silang mga tubol. Yes. Tama KSM maging dambuhala ang katawanan dahil sa Kalingap. By the way, wash out sa lahat. Yes, totoo, wash out sa lahat, no? Hindi naman. Ito sila kasi, tapon lang to dyan sila sa Daet. Mga ampon lang to dyan sila sa Daet. Hindi naman talaga sila taga dyan eh. Diba? Wala namang problema kasi marami namang hindi taga-dyan talaga na mga charity vlogger sa Kalingap. Pero at least yung mga charity vlogger sa Kalingap, mga matitino. Ito, ayabang magsalita, no? Ayabang atao, no? Ayabang atao to eh. Totoo lang, yabang talaga to. Oo, madali lang yan tukhangin problema, stayhan lang sa bahay, hindi na sila lalabas. Oo, kung may interesado talaga. Kung mayroong interesado, kasi nito eh, content lang talaga. Kaso nga, personal na ito eh. Wala namang problema yung content lang. Kaso kasi, below the belt na. Oo, di ba? Ikaw ba naman isang dalaw hindi nakakapirma? Di ba? Ikaw sabihan ka, malapit ka nang mamatay, isang uod na lang ang hindi nakakapirma. Matutuwa ka ba dyan? Di ba? One more, isa po sa maling galawan ay ang pera ng patay. Ang abuloy na makikiparty pa siya. Matakot po siya
sa Diyos at di dapat gamitin ang Panginoon para kumita. Yan sa simbahan baga. Yan sa simbahan baga. Diyan baga siya kumikita ng malaki. Oo, yung project nga simbahan, yung sinasabi niyang lagi niyang pinipremiere. Hindi niyo ba napapansin yung lagi niyang upload, puro simbahan lagi. Oo, buti hindi nagsasawa yung mga viewers niya kapanonood sa simbahan, no? Oo, paulit-ulit na lang live premiere niya, simbahan. Oh. Para meron lang siyang mai-upload sa channel niya na Charity Kunuhay, di ba? Oo, try nyo mag-charity ng bahay, wag naman simbahan. Try nyo gagawa kayo ng pabahay ninyo ngayon na wala na kayo sa kalingap. Di ba? Oh. Sila salta dyan sa daet. Salta sa daet, wala pa silang alam mga ugali ng iba dyan. Kaya umayos siya. Oh, kaya nga sir, totoo naman. No? Yes po, palagi niya sinisingit ang simbahan si Raulo. Tapos naka-thumbnail pa, nandun si Tikbana. Diba? Yung simbahan na premiere niya, naka-thumbnail, lagi si Tikbana Malawi. Hindi ba alam ng pari niya ang kasinungalingan niya? Iwan ko. Hindi ko rin alam kasi sabi nga niya dito, itong video na to, nagsisimba daw siya kanina. Nagsisimba galing tapos dumaan daw siya ng SM. Pagkatapos live, nababalahura na naman. Diba? Kahit sabihin niya siya ang naka-scout ng tao, siya na mismo ang magtulong sa taong gusto niyang tulungan tapos ang usapan. Di ba po? At ang dami niyang sinasabi. Yes, tama. Kung tumulong ka, tulong. Wag na yung marami pang itsos, di ba? Mukha na silang magsakit ng TB sa katamaran nila at kakapalimos nila. Oo, Ella, shout out Ella. Tuloy. Kahit 15 video pa, antayin niya lang, nakaburol pa si Vanessa. Okay. Hindi ko pwedeng galawin yan. Respeto lang kay Vanessa, nakaburol pa. Hindi ako nagbibideo. Nagrespeto ka ni Vanessa, bakit sinabihan mo yung nanay niya si Raulo? May respeto ka ba doon? Ha? Sabi mo, respeto ka ni Vanessa kahit 15 video pa. Bakit sinabihan mo kanina? Huwag kayong maniwala dyan sa nanay ni Vanessa, si Raulo yan. Di ba? Paano mo niya nasabi yun na nagre-respeto siya ni Vanessa? Kasi nakaburol pa si Vanessa, tapos ngayon, sasabihin niya na kahit 15 video pa. Pero kanina sinabihan niya na huwag kayong maniwala dyan sa nanay ni Vanessa, si Raulo yan. Ano ba talaga? Ano ba yung mga pinagsasabi mo dyan? Baka black na yung pari para hindi mapanood ang kaniyang mga video at live. Siguro, ganyan ba nagsisimba, pangit, lumalabas sa pabunganga? Oo niya, tulad niya ni Kapesti. Pareho nga sila. Video niya nanay halos nga daw 1 oras. Pabaya, kwento nga lang niya yan. Kwento lang niya yan. Diba? Kwento lang niya. Bakit hindi niya ilabas kung meron? Kung meron siyang video, ba't di niya ilalabas? Bakit kay Kuya Mel, nandyan, labas ka agad? Diba? Nagpunta po mga ngayon sa Daet for what? Para humakot ng subscribers at noon akala matatag na kinalaban na po si Kuya Val. Yung ito si Tubol dati, may channel na yan pero napakaliit pa. Oo. Diba? Oo. Napakaliit pa yung channel niya. Harang dumaan. Salamat Marina Luvina. Salamat. No? Kung sa Daet ako, puntahan ko yung pari niya. Pagsabihan ko ang pari na, Father, panoorin mo tong video ni member mo na si Duklat kung okay ba yung lumalabas ng bibig niya. Tama. Pag nalibing na si Vanessa, since topic agad yan si Tubol. Malinaw. Malinaw yan. Oo, no? Malinaw yan. Pag nailibing na yan si Vanessa, malinaw yan. Iba na namang usapan yan. Maghahanap na naman yung ibang itatapik sa live niya. Tuloy. Ganyan ang mga taong nais
itago ang kanilang pagkatao kahit patay na. Mhm. Si Vanessa, gustong mag-video, Mhm. gustong buhayin, Mhm. at gustong pagsilitain ni Agnas. Mhm. Anak ka ng bata, anak ka ng baka mo.